Minsan, may mga bagay na hindi mo inaasahang mangyayari pala sa buhay mo. Mga bagay na nakakagulat at hinihiling mo na sana ay hindi na lang nangyari sa'yo. Pero ganun ang buhay. Hindi mo alam kung anong sorpresa ang naghihintay sa mga susunod na araw o taon. Ang magagawa mo na lamang ay maghintay at gawin ang lahat para maging positibo ang resulta nito sa'yo. Dear Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Andy. 30 years old at nagtatrabaho sa isang hotel bilang isang assistant chef. Ang pangalan naman ng aking misis ay si Nikki, 28 years old at isa naman siyang marketing for sales ng mga produkto ng cosmetics. Magdadalawang taon na kaming kasal ni Nikki, Mama Mia, at nakatira kami dito sa isang apartment na inuupahan namin dahil ipinapagawa pa namin ang aming sariling bahay. Sa totoo lang ay wala naman kaming naging problema sa pagsasama naming dalawa. Sapat naman ang kita ko para sa aming dalawa ng asawa ko. May sapat rin akong ipon bago kami ikasal, kaya kahit papaano ay nakapagsimula kaming magpagawa ng aming bahay na kahit hindi naman kalakihan ay okay naman basta't sariling amin. Wala pa kaming anak dahil mas gusto naming dalawa na mas malaki pa ang ipon namin bago kami magkapamilya. Nung una ay ayaw kong magtrabaho si Nikki. Kaya lang ayaw niyang wala siyang ginagawa at gusto niya ring tumulong sa akin. At isa pa, sayang naman daw na college graduate siya at nakapagtapos kung hindi ko lang siya papayagang magtrabaho. Kaya pumayag na rin ako, Mama Mia. Kaya ngayon nakakita at nakapasok sa isang malaki at kilalang kumpanya ng mga cosmetics at naging marketing for sales at mag-iisang taon na rin siya sa kaniyang trabaho. Sa totoo lang, bagay kay Mrs. ang kaniyang trabaho, Mama Mia. Dahil mahilig sa kolorete ang asawa ko at maganda rin siya. Si Nikki ay maputi at makinis ang kutis, mapupula na natural ang mga labi at mahaba ang kanyang buhok na hanggang balikat. Isama mo pa ang kanyang pag-uugali na mabait at mahinhin, na bagay sa kanyang maamong mukha. Maganda rin ang hubog ng katawan ng asawa ko. Miyembro kasi siya dati sa college ng isang cheering squad at sumasali rin siya sa mga departmental beauty pageant noong nag-aaral pa siya. At dahil nga wala pa kaming anak ay napapanatili ni Nikki ang ganda ng kanyang katawan. At dahil matalino rin siya ay magaling rin siya sa sales talk. Kaya naman, Mama Mia, hindi na ako magtataka na halos lahat ng mga kalalakihan ay lumilingon talaga pag namamasyal kaming dalawa ng asawa ko. At syempre, proud na proud ako sa misis ko, Mama Mia. Ang sex life naming mag-asawa ay wala namang problema. Noong unang buwan ng pagsasama namin ay halos gabi-gabi kami kong magtalik. At syempre, napakaswerte ko rin, Mama Mia, dahil mukhang isa talagang Maria Clara itong napangasawa ko at ako pa talagang nakauna sa kanya. Kaya lang nung makapasok na sa trabaho si Nikki ay medyo nanghina na rin ang sex life namin. Dahil na rin sa trabaho ko na minsan ay may overtime rin sa kami sa restaurant. Medyo pareho pa kaming pagod palagi sa halos araw-araw. Kung minsan isang beses na lang sa isang buwan na may nangyayari sa aming dalawa. Dagdag pa na kasama kasi sa trabaho ni Nikki ang mag-product promotion at seminars. Pumupunta siya sa iba't ibang lugar para mag-sales, lalo na sa mga malalaking mall. Minsan 3 araw o di kaya ay umaabot sa 1 linggo na wala ang asawa ko sa bahay. Nung una, Mama Mia, ay naninibago talaga ako.
Dahil ayoko na wala siya sa tabi ko, pero hindi nagtagal ay nasanay na rin ako sa setup namin. At kita ko naman na masaya ang misis ko sa trabaho niya at medyo malaki-laki rin ang incentives na nakukuha niya dahil sa mga sales promotions at seminars na ito. Kahit ganito ay naisisingit pa rin naman namin ang sex life namin. May nangyayari pa rin sa aming dalawa tuwing dumarating siya galing sa kanyang trabaho at biyahe. Mas nagiging mainit ako sa kama dahil sa sobrang miss na miss ko ang asawa ko. Lalo na kapag iisang linggo kaming hindi nagkita. Minsan Mama Mia, dahil sa pagod na rin siya ay tumatanggi siya at makontento na lang ako kung kailan niya gusto. Nauunawaan ko naman ang asawa ko. Nauunawaan ko kung bakit minsan ay ayaw niyang makipag-sex sa akin. Ngunit ang hindi ko alam, Mama Mia, ay hudyat na pala ito ng malaking pagbabago sa buhay naming mag-asawa. Araw ng Sabado noon at day off ko, wala si Nikki dahil pumunta siya sa Cebu dahil may seminar daw sila ng bagong product at 3 araw siyang mawawala. Kaya heto ako. Mag-isa sa bahay at tinatawagan ko ang cellphone niya para kamustahin siya kung dumating na ba siya sa Cebu at kung okay lang siya. Ngunit hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Marahil ay busy ang misis ko, sabi ko sa aking sarili. Sa pagkakataong ito, Mama Mia, ay mag-isa lang ako sa bahay at wala si misis. Kaya nakahiligan kong manood ng mga movies. Nagre-rent ako o di kaya ay bumibili ng bagong pelikula. Ngunit mas malaya akong nakakapanood ng mga koleksyon ko ng mga X-rated na DVD. Ayaw kasi ng asawa ko na manood ng mga ito dahil wala naman siyang hilig sa mga ito. Kaya yun na nga ang ginagawa ko. Nanonood ako noon at ang mga paborito kong panoorin ay yung mga scandals, Mama Mia. Barely legal. Yung mga teenager na nagsisex at iba't iba pa. Ngunit dahil halos napanood ko na rin ang lahat ng nasa koleksyon ko, ay medyo hindi na exciting at naboboard na ako. Tinawagan ko ulit ang asawa ko, Mama Mia, sa cellphone niya pero out of coverage area pa rin. Kaya nag-text na lang ako na tumawag siya o mag-text kapag nabuksan na niya o nabasa na niya ang mensahe ko. Pagkatapos noon ay nagpasya na akong pumasok sa kwarto namin upang maghanap pa ng mga movies na pwede kong panoorin. Sa aking paghahanap, Mama Mia, ay napansin ko na bukas ang maliit na cabinet ni Mrs. kung saan nilalagay niya ang kanyang mga documents sa trabaho. Palagi itong lock dahil mga importanteng documents daw ng office niya ang mga nasa loob noon. Kaya naggulat ako na hindi niya na-lock ang maliit na cabinet na ito nung umalis siya. Marahil ay sa sobrang pagmamadali niya kaya nakalimutan niya yung i-lock. Hindi ko alam ang pumasok sa isip ko at marahil ay dala na rin siguro ng curious na rin ako ay tiningnan ko kung ano ang nasa loob ng cabinet na yon. Tama nga. Puro mga folders at mga envelopes ang laman ng cabinet. Ngunit Mama Mia, napansin ko ang isang DVD tape. Kinuha ko ang tape na yon at tinignan. May nakasulat na label. Babes. Sinabi ko sa sarili ko na tamang-tama at kinuha ko ang tape na yon sa pag-aakaalang isa yung magandang pelikula. Hindi na ako nagtanong sa aking sarili kung bakit may DVD tape si Macy sa loob ng cabinet na yon dahil mahilig naman talagang manood ng mga movie tungkol sa mga love stories ang asawa ko. Sinabi ko sa sarili ko na pagtsatsagaan ko na lang ito dahil kahit paano love story pa rin ito. Pumunta ako agad sa sala. Binuksan ko ang DVD case namin at kinuha ko ang disc sa loob. Ipinasok sa loob ng DVD player. Pagkatapos noon ay umupo na ako sa harap ng TV. Hindi ko inakala, Mama Mia,
na ang DVD tape pala na yon ang makapagbago sa pagtingin ko sa pinakamamahal kong asawa. Nagulat ako nang unang ipinakita ng tape ay ang isang malaking silid. Nasa tansya ko ay isang hotel room. Medyo magulo pa nung una ang napapanood ko dahil parang ina-adjust pa ng kumukuha para makakuha ng magandang anggulo. Sa wakas ay tumigil na rin ang paggalaw ng camcorder at nakatutok na ito sa kama. Medyo malapit ang agwat ng kama sa video cam kaya halos makikita mo talaga ng malinaw kung sino man ang hihiga rito. Maganda rin ang ilaw ng silid kaya malinaw rin ang kuha ng video. Pati ang audio, Mama Mia, ay malinaw rin dahil rinig na rinig mo ang paggalaw ng nag-aayos ng camcorder. Sa madaling salita ay naisip ko na parang nanonood ako ng isang sex scandal dahil sa ayos ng video. At nagtataka talaga ako, Mama Mia, kung bakit may ganitong klase ng tape ang misis ko. Ang sumunod na eksena ay hinding-hindi ko makakalimutan. Biglang pumasok sa silid ang isang babae na walang iba kundi ang aking asawang si Nikki. Nagulat rin ako dahil ang tanging suot niya ay isang puting bra at puting panty na manipis na may lace. Bakat na bakat ang kaputian ng aking asawa. At dahil manipis lang ang kanyang suot na panty, Mama Mia, ay makikita mo talaga ang hugis ng kanyang kaselan. Tumayo muna si Mrs. sa harap ng video cam at ngumiti. Alam niyang nire-record siya. "Wow, ang sexy mo, babes," narinig kong sabi ng taong kumukuha ng video. Siyempre, sumagot naman ang misis ko na para sa iyo to. Umupo sa kama ang misis ko at humarap sa may video. Laking gulat ko, Mama Mia, nang may lumapit sa kanya na isang lalaki at wala itong ibang suot kundi naka-brief lang. Umupo ang lalaki sa kama katabi ng asawa ko. Namumukhaan ko ang lalaking lumalapit sa asawa ko, Mama Mia. Ito ay si Carlo, office mate ni Nikki. Nakilala ko si Carlo nung nag-Christmas party ang kumpanya ni Nikki at isinama ako ng misis ko. Si Carlo, Mama Mia, ay ang head supervisor ng department ni Nikki. Nasa edad 30s na rin ito, may itsura at mestizo. Nung pinakilala siya sa akin ng misis ko ay medyo hindi ko siya nagustuhan, lalo na ang kanyang ugali dahil may pagkapresko at may pagkahambog ang kanyang dating. Ngayon, Mama Mia, ay hindi talaga ako makapaniwala sa nakikita ko. Hinahagkan ng Carlo na yon ang asawa ko. Yumakap rin sa kanya si Nikki na walang pagtutol at nagsimula silang maghalikang dalawa. Hindi lang yon basta ordinaryong halikan. Laplapan talaga, Mama Mia. Sa mga sandaling yon ay pawis na pawis at kumakabog ang aking dibdib sa aking nasasaksihan. Kinuha ko ang cellphone ko, Mama Mia, at denial ko ang number ng asawa ko. Hindi pa rin ito nagre-ring. Out of coverage area pa rin. Nag-type ako ng mga pagmumura dahil galit na galit ako sa mga nakikita ko. Pero Mama Mia, hindi ko namang magawang isend yun sa asawa ko. Napakahaba na ng message ko sa kanya na puro mura at tanong kung bakit niya nagagawa sa akin yun. Naisip ko nga, Mama Mia, na baka wala naman talaga sa seminar ang asawa ko. Baka nandun siya at nagpapaligaya sa kama kasama ang lalaking yun. Kaya naman, Mama Mia, dinilit ko ang mga na-type ko sa cellphone ko. Nag-dial agad ako pero hindi pa rin nagre-ring. Habang ginagawa ko yun, Mama Mia, ay patuloy na nagpe-play ang DVD sa harap ng TV. Tahimik lang ang bahay at tulala ako sa aking nakikita.
Gulong-gulo ang sarili ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit nangyayari yon. Makailang beses ko pang sinampal ang sarili ko dahil baka nananaginip lang ako. Agad akong tumayo at agad na pumunta sa kusina. Pakiramdam ko ay nanunuyo ang aking lalamunan sa nakikita ko. Inilabas ko ang isang bote ng alak. Binuksan ko yon. Hindi na ako gumamit pa ng baso at nilaklak ko na ang laman ng bote. Habang paulit-ulit kong minumura ang misis ko, Mama Mia. Kailan pa niya ako iniiputan sa ulo? Kailan pa niya ako niloloko? Gulong-gulo ang isip ko kung kailan pa at bakit nagawa sa akin ng asawa ko yun. Ngayon ay alam ko na kung bakit nawawalan siya ng gana sa akin pagdating sa sex. Yun pala ay may ibang nagpapaligaya na sa kanya. Mama Mia, hindi ko maisip na si Nikki yun dahil talagang mahinhin ang dating sa akin ng asawa ko. Hindi ko akalain na papayag siya sa mga ganon, Mama Mia, na magpaparecord pa siya at ipapavideo pa niya. Sa mga sandaling yun ay may bigla akong naalala na sinabi ni Nikki nung nagsimula siyang magtrabaho. Sinabi niya na kasama niya parati ang head supervisor niya sa mga promotional sales at seminars. At yun ay walang iba kundi si Carlo. At ngayong araw na ito ay kasama niya si Carlo sa loob ng 3 araw. Sumisigaw ang isip ko, Mama Mia. Mura lahat ang lumalabas sa bibig ko. Manloloko ka, Nikki. Sabi ko sa sarili ko na hindi ko na napigilang umiyak. Tumayo ulit ako at kinuha ang cellphone ko, Mama Mia, para tawagan siya ulit. Ngunit sa mga sandaling yun ay wala pa ring sumasagot. Galit at selos ang nadarama ko sa mga sandaling yun. Dinampot ko ang alak at uminom ako at halos kalahati na noon ang nauubos ko. Hindi nagtagal ay nararamdaman ko ng epekto ng alak na iniinom ko. Kaya naman, Mama Mia, pumasok na ako sa loob ng kwarto namin. Pero hindi ko pa rin pinatay ang DVD. Naririnig ko pa rin, Mama Mia, ang mga ungol ng asawa ko. Ayokong lumabas dahil ayokong makita ulit ang video nila. Kaya tinakpan ko na lang ang tenga ko, Mama Mia. Pero kahit nakatakip ang tenga ko ay parang malinaw na malinaw pa rin sa pandinig ko ang lahat ng ungol nila ng Carlo na yon. Ilang sandali pa sa sobrang galit ko, Mama Mia, ay lumabas ako. Babatuhin ko na sana ang TV nang makita kong napapaungol talaga si Missy sa lahat ng ginagawa sa kanya ni Carlo. Mama Mia, sarap na sarap ang asawa ko sa ginagawa ng kanyang kabit sa kanya. Sa sobrang galit ko ay kinuha ko ang natitirang alak at itinapon ko yun sa TV at nabasag ang TV namin. Kasabay noon ay pinatay ko na sa saksakan o tinanggal ko na sa saksakan ang DVD player at ang TV namin. Ngayon, Mama Mia, ay hindi ko na alam kung anong mangyayari sa amin ng asawa ko. Hindi ko na alam kung anong mangyayari sa amin pagdating niya sa bahay. Hindi ko na rin alam kung papaano ko pa siya mahaharap, Mama Mia. Naiwan akong tulala at nakatingin sa sira naming TV. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa lahat ng natuklasan ko. Ngayon ay alam na alam ko kung ano ang ginagawa ng aking pinakamamahal na asawa kasama si Carlo sa mga sandaling yon. Hinang-hina ako at hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko alam ang sasabihin o gagawin sa aking asawa pag umuwi na siya. Sinubukan ko ulit na tumawag sa cellphone niya pero wala pa ring sumasagot. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit ganon. At kung bakit nagagawa sa akin yon ng asawa ko. Natulog na lang ako, Mama Mia. Ngunit pati sa pagtulog ko ay napapanaginipan ko ang mga napanood ko.
Gustong gusto kong magising pero hindi ako magising. Sa panaginip ko, Mama Mia, ay nasa harap ako ng isang kama habang ang asawa ko ay nasa mismong kama, kaulayaw ang boss niya. Sa galit ko, Mama Mia, kinabukasan ay hindi na ako nakapag-isip. Tinawagan ko ang sekretarya ko. Pinapunta ko siya sa bahay. Sa galit ko, Mama Mia, alam ko kasi na si Alona, na assistant namin doon sa restaurant at sa hotel, ay may gusto sa akin. Kaya pinapunta ko siya sa bahay at doon, Mama Mia, ay may nangyari sa amin. Sa galit ko sa asawa ko ay nirecord ko rin ang ginagawa namin ni Alona. Pero habang may nangyayari sa aming dalawa ni Alona, Mama Mia, ay nakita ko ang sobrang pagmamahal sa mga mata niya. Hindi niya alam na may kamera. Kaya naman pinutol ko ang nangyayari sa amin at sinabi ko na tatayo muna ako at may ipapakita ako sa kanya. Nung pinakita ko sa kanya ang camera, Mama Mia, ay labis siyang umiyak. Doon ay nagsisisi siya kung bakit niya ako pinatulan. Sabi niya, wala naman raw siyang balak na agawin ako sa asawa ko. Pero bakit iba ang balak ko, Mama Mia? Tinanong pa niya ako kung balak ko ba raw ibenta ang sex video na yon. Pero pinakita ko sa kanya na dinilit ko yon. At nung dinilit ko na yon, Mama Mia, ay nagbihis na si Alona. Hindi kami nakatapos dalawa. Umiyak lang siya at nagsorry ako sa kanya tapos umalis na siya. Mama Mia, kinabukasan pagpasok ko ay wala si Alona at ang sabi nila ay hindi na raw ito babalik at nag-resign na raw dahil may emergency daw sa probinsya nila. Pero ako, Mama Mia, alam ko kung anong nangyari. Tinawagan ko si Alona para humingi ng tawad pero hindi ko na makontak ang cellphone number niya. Sising-sisi ako sa ginawa ko dahil sa sobrang galit na nararamdaman ko para sa asawa ko ay hindi ko na naisip na masasaktan pala si Alona sa ginagawa ko, Mama Mia. Sa kagustuhan kong makaganti kay Nikki ay hindi ko na naisip na si Alona pala ang magiging sakripisyo noon. Ang babaeng wala namang ibang ginawa kundi mahalin ako. Mama Mia, nag-file ako ng leave nung araw na yon. Dahil alam ko na kailangan kong harapin ang asawa ko at pauwi na siya kinagabihan. Nag-file ako ng 2 linggong leave. Ayaw pa sana akong payagan ng head chef namin dahil mawawalan raw siya ng katuwang sa kusina, pero sinabi ko, Mama Mia, na kailangan ko yun. Kailangan ko yun para ayusin ang sarili ko at para ayusin ang buhay namin ng asawa ko. Mama Mia, nung dumating ako sa bahay ay wala pa rin ang misis ko. Tumawag ako ng maglilinis dahil naroon pa rin ang sirang TV namin. Pinalinis ko yun at pinalinis ko ang buong bahay. Pinaimpake ko na rin lahat ng mga gamit ko, Mama Mia. Desidido na ako na iwan noon si Nikki. Nung dumating si Nikki ay masayang masaya pa ito. Nagtataka siya kung bakit may mga maleta. Aalis ka ba, Han? Bakit may maleta? Magbabakasyon ka ba o sa trabaho nyo? Casual na tanong ng asawa ko, Mama Mia. Binuksan ko ang DVD, Mama Mia, at ineject ko mula doon ang DVD na may laman ng kanilang sex video ni Carlo. At nung nakita yon ng asawa ko, Mama Mia, ay nakita kong namutla ang buong mukha niya. Han, magpapaliwanag ako. Hindi ako umimik. Hindi rin siya nakapagsalita, Mama Mia,
Kaya ilang sandali pa ay sinabi kong naghihintay ako ng paliwanag niya. Ang sabi niya, Mama Mia, ay nadala raw siya ng tukso ni Carlo. Halos linggo-linggo daw ay dalawang buong araw silang magkasama, lalo na kapag may mga seminar sila. Kaya hindi niya naiwasan na mahulog sa tukso na binibigay ni Carlo. Pero ang sabi niya, ako pa rin daw ang mahal niya. Mama Mia, hindi ko napigilan ang sarili ko at nasampal ko ang asawa ko. Sinabi ko sa kanya na wala siyang karapatan na magsabi ng salitang pagmamahal dahil hindi naman niya ako mahal. Kung talagang mahal niya ako ay hindi siya gagawa ng mga bagay na yon. At kung talagang natukso lang siya, dapat ay isang beses lang. Pero bakit parang paulit-ulit? At ang masaklap pa ay ivinidyo pa talaga nila. Umiiyak at lumuluhod si Nikki sa harapan ko na humihingi ng tawad. Pero Mama Mia, yun na ang huling araw na kinausap ko si Nikki. Kinuha ko ang mga maleta ko at umalis na ako sa bahay na yon. Halos nahirapan pa akong lumabas dahil nakaangkla ang mga kamay ni Nikki sa mga paa ko at nagmamakaawa na wag akong lumabas. Pero hindi ako nagpapigil sa kanya, Mama Mia. Labis-labis ang sakit na idinulot niya sa akin. At isa pa, Mama Mia, nakasakit ako ng isang inosenteng babae nang dahil sa sobrang galit ko sa kanya. Nang makaalis ako ay tumawag ako ng taxi at pumunta ako sa bahay ng mga magulang ko. Sinabi ko sa kanilang lahat ang nangyari. Galit na galit ang nanay ko kay Nikki. Sabi niya, Mama Mia, hindi raw kasi ako nakinig sa kanya. Ang totoo niyan, Mama Mia, ang nanay ko ay hindi talaga boto kay Nikki nung una pa man. Pero pinanindigan ko si Nikki dahil mahal na mahal ko siya. At nakikita ako naman na mabuti siyang babae. Pero ang sabi ng nanay ko ay baka raw pagsisihan ko ang desisyon ko. Pero pinanindigan ko ang asawa ko, Mama Mia. Kaya naman ngayon ay sising-sisi ako kung bakit hindi ako nakinig sa kanya. Pagkatapos noon, Mama Mia, ay sinabi ko sa mga magulang ko na magre-renta lang ako ng isang apartment na malayo sa bahay namin ni Nikki para wag na niya akong matuntun. Pinatigil ko na rin ang pinapagawa naming bahay. Winidraw ko sa bangko namin ang pera ko at iniwan ko doon ang pera ni Nikki. Mama Mia, pagkatapos noon ay kumonsulta ako ng isang abogado. Tinanong ko kung ano ang pwede kong gawin, kung pwede ba naming maipawalang bisa ang kasal naming dalawa ni Nikki. Mama Mia, binigyan ako ng payo ng abogado. Ang sabi niya ay pwede ko raw kasuhan ang asawa ko ng adultery kasama ang kabit nito na boss pa niya. Kaya naman yun ang ginawa ko, Mama Mia. At sa unang araw ng pagdinig ng kasong isinampa ko laban kay Nikki at kay Carlo, Mama Mia, ay halos magmakaawa ang asawa ko sa akin. Sabi niya, Mama Mia, ay mahal na mahal niya ako. Nasa harap kami ng judge at lumalapit siya sa akin na umiiyak. Pero hinarang siya ng mama ko at pinagsasampal. Muntik pang makasuhan ng mama ko ng contempt of the court, Mama Mia, dahil sa ginawa niyang yun kay Nikki. Dahil sa DVD na yun ay isa itong matibay na ebidensya. Siya nga pala, Mama Mia, hindi ko iniwan kay Nikki ang DVD dahil alam ko na magagamit ko yun. Nakulong si Nikki at ang kabit niya. Nawalan sila ng mukhang maihaharap sa ibang tao. Akala ko, Mama Mia, ay magiging masaya na ako dahil yun na ang pagganting inaasahan ko. Pero hindi pa rin.
Dahil pagkatapos ng kaso, Mama Mia, pagkatapos mahatulan sina Nikki at Carlo, ay ako naman ang parang hinatulan ng madla. Sa tuwing lumalabas ako ng bahay, pakiramdam ko, Mama Mia, ay nakatingin sa akin ang lahat ng tao. Isang araw habang nasa trabaho ako, ay hindi alam ng mga kasamahan ko na nasa likuran nila ako at pinagchichismisan nila ako, Mama Mia. Ang sabi nila ay baka raw may kulang sa akin kung bakit nagawa yun sa akin ng misis ko. Ganun ba talaga ang mundo, Mama Mia? Kung sino pa ang biktima ay siya pang nahuhusgahan sa huli. May mga naririnig pa ako na mabait naman talaga ang misis ko. Baka may mali rin ako kung bakit niya nagawa yun. Baka raw hindi ako magaling. Baka raw nagkukulang ako sa kama. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit pati ako ay nagdurusa sa kasalanang ginawa sa akin ng asawa ko at ng kabit niya. Kaya naman, sa hirap kong tanggapin ang lahat ng mga pinagsasasabi ng ibang tao, ay nag-file ako ng resignation, Mama Mia. Pinili ko na lang pumunta ng abroad. Mama Mia, pumunta ako sa Dubai. Doon ay nagsimula ulit ako ng panibagong buhay. 5 taon ako doon nang maisipan kong umuwi na ng bahay namin dahil nagkasakit ang tatay ko. Ang sabi ng mga kapatid ko, Mama Mia, ay malubha na raw ang sakit ng tatay. Maging si tatay daw ay lagi niyang sinasabi, Mama Mia, na nalalapit na raw siyang kunin ng Panginoon. Ayoko namang mawala ang ama ko nang hindi ko siya nasisilayang muli. Kaya naman humingi ako ng 3 buwang bakasyon mula sa trabaho ko sa Dubai. Buti na lang at pinayagan ako. Nang makauwi ako, Mama Mia, ay wala akong sinayang na araw at pinagsilbihan ko ang tatay ko. Pero 20 days lang mula nang makauwi ako ay tuluyan ng pumanaw ang tatay ko, Mama Mia. Masakit, pero masaya na rin ako dahil napagsilbihan ko pa siya bago siya tuluyang pumanaw. Pagkatapos mailibing ni tatay ay naisipan ko na magbakasyon. Sa isang liblib na lugar sa Palawan, Mama Mia, ay pumunta kami ng mga kapatid ko upang makapagpahinga at mailabas ang lahat ng sakit na nararamdaman namin dahil sa pagkamatay ng aming ama. Isinama namin si nanay. Pagdating namin doon ay pareho pa kaming lahat na malungkot. Kaya sinabi ko na magpahinga muna kami at bukas na kami gagala. Pero kinabukasan, Mama Mia, ay nagising na lang ako sa katok sa may pinto ko ng aking mga kapatid na nag-aalala dahil nawawala raw ang nanay namin. Dali-dali akong bumangon, Mama Mia. Hinanap namin si nanay pero hindi namin siya matagpuan. Makalipas ang 1 oras, Mama Mia, ay nakita namin si nanay sa may dalampasigan kasama ang isang babae na pamilyar sa akin. Mama Mia, nung makalapit kaming magkakapatid sa nanay namin, ay nakita kong si Alona ang babaeng kasama ng nanay ko. Ang sabi ni Alona ay umalis raw si nanay at pumunta doon sa may pinagtitindahan niya ng mga kakanin. Nagulat rin si Alona nang makita niya ako, Mama Mia. Sabi ni nanay, kung magkakilala raw ba kami dahil halata sa kilos namin ni Alona na kilala namin ang isa't isa. Tumango ako, Mama Mia, at ang sabi ko, kasamahan ko si Alona noon sa trabaho. Natuwa ang nanay ko, Mama Mia, at inaya pa niya si Alona sa loob para sabay-sabay kaming makapag-almusal. Tumanggi si Alona pero mapilit ang nanay ko, kaya naman wala rin nagawa si Alona at sumabay na rin sa amin. Buhat noon, Mama Mia, ay palagi nang nire-request ni nanay si Alona. Ang sabi niya, gusto niyang makasama si Alona sa loob ng mga araw na nagbabakasyon kami doon. At yun ang naging simula, Mama Mia, ng aming pagkakamabutihang dalawa ni Alona.
Humingi ako ulit ng tawad sa nagawa ko sa kanya. Pero ang sabi niya, Mama Mia, ay matagal na raw niya akong napatawad. Siya raw ang nahihiya sa sarili niya kung bakit niya nagawang patulan ako noon na alam naman niya na may asawa ako. At dahil sa sinabi niya, Mama Mia, ay napagpasyahan ko na tapusin na rin ang lahat sa aming dalawa ni Nikki. Umalis ako sa Palawan, Mama Mia, nang may ngiti sa aking labi at sa aking puso. Oo, Mama Mia. Nung magkita ulit kami ni Alona ay napagtanto ko na siya ang babaeng nararapat sa akin. Pero bago ko pa yun gawin at bago ko pa siya ligawan, ay kailangan ko munang ayusin ang lahat sa amin ng asawa kong si Nikki. Kaya naman, Mama Mia, pumunta ako ng presinto. Nagkataon naman, Mama Mia, na nasa huling taon na rin ang sentensya ni Nikki at ni Carlo. Makakalabas na sila. Dinalaw ko ang asawa ko sa kulungan. Umiiyak siya, Mama Mia, at humihingi pa rin siya ng tawad sa akin. Ang sabi ko sa kanya ay napatawad ko na siya. Pero gusto ko na ring tapusin ang lahat sa aming dalawa. Humayag si Nikki. Ang sabi niya, yun na rin daw ang regalong maibibigay niya sa akin. Naibigay ko na raw ang matagal na niyang hinihinging kapatawaran ko. Kaya ngayon, Mama Mia, ay deserve na naming lahat na magkaroon ng peace of mind. At para mangyari yun, ay kailangan na naming maghiwalay ng tuluyan. Pumontak ako ng isang abogado at ipinaasikaso ko sa kanya ang annulment naming dalawa ng asawa ko. Bumalik ako ng Dubai, Mama Mia, habang inaasikaso ng abogado ko ang annulment namin ni Nikki. Makalipas ang 2 taon, 2 mahabang taon, ay naigrant na rin sa wakas ng korte ang annulment na hinihingi ko, Mama Mia. At pagkatapos noon ay umuwi ako ulit sa Pilipinas para muling hanapin si Alona. Hindi ko pala siya kinokontak, Mama Mia, habang nangyayari ang annulment namin. Gusto kong wag isipin ni Alona na ginagawa ko yun para bakuran siya. Ang gusto ko, Mama Mia, ay tadhana na mismo ang magsasabi kung kami talaga dalawa ni Alona ang nakatadhana. Kapag dumating ako doon sa Palawan at makikita ko na single pa rin si Alona, ay nasisigurado ko na kaming dalawa talaga ang itinadhana para sa isa't isa. Mama Mia, bit-bit ang nullification of marriage certificate naming dalawa ni Nikki ay pumunta ako ng Palawan. Nakita kong muli doon si Alona. Nasa pwesto pa rin niya at nagtitinda ng mga kakanin at kung ano-anong klase ng pagkain. Nung makita niya ako ay ngumiti siya. Ipinakita ko sa kanya ang certificate na yon, Mama Mia, at nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Anong ibig sabihin nito, Andy? Bakit mo ito pinapakita sa akin? Mama Mia, wala nang ligaw-ligaw pa. Lumuhod ako sa harapan ni Alona at inilabas ko ang isang singsing na matagal ko nang binili. Inalok ko siya ng kasal. Hindi ko alam kung dahil sa edad naming dalawa pero hindi na kami nagligawan pa. Sumagot na agad siya na papakasalan niya ako. Pagkatapos ng 2 buwan ay idinaos ang simpleng kasalan naming dalawa ni Alona. Masayang-masaya ang nanay ko, Mama Mia, dahil ang sabi niya, natagpuan ko na raw ang babaeng nararapat sa akin. At ngayon nga, Mama Mia, ay masaya kaming naninirahan ni Alona dito sa Palawan. May maliit na kaming talyer at maliit rin na negosyo. May bahay na rin kami na sariling amin. Hindi na rin ako nag-abroad, Mama Mia, at tinutukan ko na lang ang maliit naming talyer at negosyo. Pagkatapos ng 2 taon ng pagsasama namin bilang mag-asawa, sa wakas ay nabuntis ko na si Alona.
Ngayon Mama Mia ay masasabi ko na masayang masaya na ang buhay ko. Hindi man perpekto, hindi man marangyang marangya tulad ng pinaplano namin noon ni Nikki, pero Mama Mia, mas masaya at mas kontento ngayon ako sa buhay na meron ako kasama si Alona. Maraming salamat nga pala Mama Mia kung sakali mang mapagbibigyan mo ng oras itong sulat ko. Nawa ay nakapagbigay ako ng aliw at inspirasyon sa iba pang nakikinig ngayon sa programa nyo. Maraming salamat. Hanggang dito na lang at lubos na gumagalang, Andy. Maraming mga bagay dito sa mundo na hindi talaga natin maipaliwanag. May mga bagay na nangyayari na ang buong akala natin ay siyang sisira at dudurog ng ating pagkatao. Pero kung ang mga bagay na ito ay gagawin nating inspirasyon at titignan natin sa positibong bahagi, maaari pa itong makapagdulot ng magandang pagbabago para sa atin. Minsan kasi kaya tayo nasasaktan ay dahil ipinipilit natin ang isang bagay na hindi naman para sa atin. Pinipilit nating ayusin ang isang bagay na sirang-sira na at wala naman tayong kapangyarihan para mabuo ulit ito. May mga bagay na ang akala natin ay atin na sa simula pero hindi pa pala. Kapag natuto tayong mag-let go at natuto tayong manalig sa may kapal at natuto tayong mahalin muna ang sarili natin, dadating at dadating ang mga bagay na para sa atin. Yung mga bagay na wala tayong magiging kahati. Maraming salamat Andy sa pagpapadala mo ng sulat dito sa ating programa. Masayang masaya ako dahil natagpuan mo na ang pag-ibig na para talaga sa'yo. Naway katulad mo lahat ng ating mga tagapakinig ay makatagpo na ng kaligayahan na nararapat para sa kanila. Maraming salamat din sa iyo na nakikinig at nanonood ngayon ng video na ito. Huwag mong kalimutang i-like at i-share ang video na to at huwag mo rin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa bawat video na ating i-upload. Magandang araw! Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia.